Guys, ano naman ang nangyari sa aking isang breeder. So ang ating Edwin Mully lines na back to father ay may inakay, at yan ang kanyang inakay. Well, nagkaroon ng problema guys, naipit din ang kanyang paa, kagaya rin ang nangyari sa ating pagudpud finisher. So buti na lang hindi pa naputol at hindi nagkaroon ng matinding damage. So dahil sa magdamag niya siguro, dahil wala ako ngayon. Kahapon kasi whole day wala ako sa bahay guys. So hindi ko masyadong napansin ang ating mga warriors. So pinakain ko lang sila bago ako umalis. At pagbalik ko nga kaninang umaga, ito ang nangyari sa kanya. Kalungkot na bakit kailangan mangyari sa ating mga warriors ang mga kagaya nito. So ganun talaga guys, kapag nawawalan tayo ng konting time sa pagtutok sa kanila, hindi natin napapansin may mga nangyayaring kagaya nito. Anyway, gagaling naman ito guys, yun nga lang pwede sanang maiwasan at hindi siya nagkaroon ng ganito. Hirap na hirap siyang lumakad dahil nga sa tama niya sa kanyang paa. So hindi man guys na dapat sabihin na 24/7 ang ating monitoring sa ating mga ibon, pero para nga po maiwasan ng mga ganito, kaya nga yung iba nag-hire pa ng mga loopman. So yan na nga nangyari, yan ang kanyang paa guys ay naipit. Anyway, babalik din naman po yan, medyo matagal lang. So ano lang talaga, nakakalungkot lang isipin na nangyayari sa ating mga warriors ang mga ganito. So guys, update ko kayo kapag nag-develop na ang kanilang mga sugat o ang mga nangyari sa kanila. Ang pagudpud finisher na nangyari rin sa kanya yan ay medyo okay na siya at magilas na siyang kumilos. Ayan, hindi kagaya nung una, talagang siyempre ikaw man ang magkaroon ng disgrasya sa katawan, talagang lulungkot ka rin. Pero nababanaag ko guys na magiging okay na rin itong si pagudpud finisher. Yun nga lang, tatawagin ko na siya ngayong Putol the Pagudpud Finisher. So magkakaroon na siya ng tatak sa akin, magiging si Putol na siya. Yan guys, naka-plaster pa rin, hindi ko tinatanggal ang kanyang pagkaka-plaster guys. At syempre hanggang sa maghilom na yan guys, yan na yan. Kasi lalo lang siyang magkakaroon ng problema kapag tinanggal-tanggal mo. Ang sa kalaman nga po pala ng ating mga kalapatids, ang mga ibon po kasi o mga hayop ay meron silang tinatawag na self-healing na nagagawa sa kanilang katawan. So meron silang kakayahan na mag-heal ng anumang pong mga sugat sa katawan nila dahil nga nabuhay sila in wild. So meron talaga silang kakayahan na binigay ang Diyos upang mapagaling nila kung ano man po ang meron sa katawan nila, unless kung ito ay talagang napakalala na isusuko na lang nila sa may likha ang anumang nangyari sa kanila. So yun lamang po guys ang update ko sa araw na ito. At nawa ay naibigan ninyo at nagkakaroon kayo ng idea paano po natin alagaan ang ating mga warriors upang sa ganun ay maging healthy sila. At kita nyo naman ay napakalulusog na ng mga young birds na yan, although pinagsama-sama natin sila sa isang pairs na silang mag-aalaga sa kanila. So nasa pangangalaga rin lang yan guys para masigurado natin ang kalusugan ng ating mga warriors. So yun lamang po guys ang aking update sa mga oras na ito. And always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our lives. Bye for now and God bless.